So, kaito, naka-dictionary form din siya ng verb. Okay? Ang ibig sabihin nito, inevitably na hindi pwedeng hindi mangyari. Okay? So, talagang mangyayari siya ng kusa. So, Mm. hindi pwede siya yung parang control mo na mangyari. Bawa, yung mga control natin is kakain ako, iinom ako, di ba? So, yun yung mga control natin na kaya, gagawin natin mismo. So, dito, pag dinugtungan mo siya ng to, ibig sabihin yung second sentence, ito is kusa siya mangyayari. So, halimbawa, ginawa natin yung first sentence, kusa mangyayari yung second. So, ano-ano yun? Halimbawa, ito. Sabi niya, konobotan o osuto, otsuri ga demasu. Press this button and the change will come out. So, di ba? Pag pinindot mo to, unless sira yung machine, may lalabas na sukli. So, yun yung mga inevitably na talagang mangyayari at mangyayari siya. So, ito, dito, naka-dictionary form po tayo na. Osu. Osu. Pindot. Pag pindot niya, lumabas yung sukli. Otsuri ga demasu. Ano pa example? Halimbawa ito. Koreo mawaso to. Oto ga okunarimasu. Turn this and the volume will go up. So, halimbawa, di ba, yung mga speakers, i-turn mo siya, lalakas siya. Di ba? So, i-turn mo, ang mangyayari, kusa siya talagang, ito yung mangyayari, lalakas. I-turn mo siya. Another one, halimbawa, nasakyan ka, migi e magaruto. So, mag-turn ka sa right, and then may makikita kang post office. Yubin kyoku ga arimasu. May merong yubin kyoku or post office dyan. Pagliko mo sa kanan. So, yun. Kaya, dahil nga ito ay talagang kusa mangyayari, pag ginawa mo yung isang bagay, yung mga expressions na mga once will, hope, or invitation, request, hindi pwede gamitin sa sentence na ito, yung kaito.